Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa GMA News Online. Medyo malungkot na balita po ito dahil ang kapayapaan sa Mindanao, I don't know what will happen. Kung may nagbabadyabang kaguluhan dahil sa pangyayaring ito. Ito po ang article, MILF. Moro Islamic Liberation Front differs decommissioning last 14,000 combatants. Philippine government dismayed. Panahon po ni PRRD, nagkaroon po ng final peace agreement between the MILF at ang gobyerno. Okay na, i-implement na lang. Ang implementation nasa kamay na ng PBBM admin. So, kailangan i-decommission yung mga combatants ng MILF. Meron ng naunang na-decommission. Kailangan itong last 14,000. Marami pa yan ha. 14,000 na fighters o combatants ng MILF pinahinto na ng MILF Central Committee. So, anong ibig sabihin? Baka babalik ulit sila sa makikipaglaban dahil ayaw nilang magpa-decommission eh. Ang rason, hindi natupad ang kasunduan. So basahin natin ito. The Moro Islamic Liberation Front has suspended the decommissioning of its remaining combatants and weapons until the national government, So sinisisi ng MILF ang national government. Itong administrasyong ito. Until the national government complies with the provisions of the Annex of Normalization, a component of the peace deal between the two parties in 2014. According to a resolution by its Central Committee, the MILF will decommission its remaining 14,000 forces and 2,450 weapons only, only upon the substantial compliance by the Government of the Philippines or GPH in other tracks of normalization, including the provisions of socio-economic package as agreed by the GPH and MILF peace implementing panels to the 26,145 combatants. So, all in all, 26,000 ang combatants ng MILF. Ang iba na decommission na, remaining na lang 14,000. When say decommission, yung wala na, back to civilian, hindi na sila fighters. The resolution was issued following a meeting on July 19 but was only made public on July 26. It was signed by MILF Chairperson Alhaj Murad Ibrahim and MILF Secretary Mohammed Amin. Ito, nandito yung resolution na inattach dito. The Annex of Normalization is integral to the Comprehensive Agreement to the Bangsa-Moro Comprehensive Agreement on the Bangsa-Moro. Anyway, ang kasunduan dito, pag ma-decommission na ang MILF fighter, dapat may socio-economic package para ang combatant ng MILF mabuhay siya ng tahimik, payapa, at mayroong income para sa pamilya. Okay, so ito ang sabi ng MILF. The MILF noted that while 26,145 MILF combatants have been decommissioned, not a single one has successfully undergone transition to productive civilian life. Ni isa. Wala, naghihirap pa rin. Yun ang reklamo ng MILF. Sabi ng MILF, whereas to be true to the letter and spirit of the Annex on Normalization,
there should be some showing of substantial compliance of the socio-economic interventions for combatants who have been profiled for decommissioning before other combatants are made to undergo the initial steps toward decommissioning. So, nakakalungkot ito dahil sa ngayon, tahimik ng Mindanao. Wala na. Ang NPA, wala na rin. Itong MILF, Abu Sayyaf, wala na. Paano kung hindi ma-resolve ito? 14,000, may mga armas yan, ha? Kasi normal sa mga Muslim communities, parte ng buhay nila yung may armas. Kung hindi magkasundo, babalik na naman sa bundok, makikipaglaban naman. Sana naman maayos. Sagot naman ng gobyerno, OPARO, Office of the Presidential Advisor on Peace and Reconciliation and Unity, OPAPRO. Okay, express dismay. Dismayado lang. Over MILF's decision to suspend the decommissioning of its combatant, adding that the socio-economic interventions were put in place. Meron man daw ginagawa. Meron, kailang hindi maligaya yung recipient sa socio-economic package. Sabi ng OPAPRO, while the CAB o Comprehensive Agreement on Bangsamoro was signed in 2024, wala. Basta sinasabi, meron naman daw ginagawa ang gobyerno. Despite these major socio-economic interventions have been implemented since 2015. Ang inaasahan dito sa socio-economic package ang DSWD. So ito personal observation ko lang ito. Sa Lanao del Norte, malimit akong pumupunta doon. Actually, nakapasyal ako doon sa lugar ni Commander Bravo. Ang mga MILF fighters doon, wala. Naghihirap. Yan ang aking personal na nakita. Naghihirap. So yung sinasabi ng gobyerno na meron namang socio-economic package, as far as my personal observation, kung meron man, hindi naging epektibo. So hindi naging yung transformation from combatant to productive civilian life ng MILF fighters sa Lanao del Norte, wala akong nakitang ganon. So, sana maayos ang sigalot na ito para hindi na babalik sa bundok ang 14,000 fighters. Marami-rami yan. Panahon ni Tatay Digong, wala na tayong problema. Bakit ngayon? Magkakabalikan na naman. Sana maayos ang sigalot na ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang ating sweldo sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako sa mga tribo para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagalog yero. Mag-antok na siya sa iyang balay. So, mo na yung atupan nga iyang balay. Yan. So, mo na yung atupan nga balay niya. Balay sa tao. So, karon na humanagyod ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So, maayo na gyud sada na tan-aw kay nahuman na ang iyang balay. So, makita gyud nimo na nakataod na gyud. So, makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay.
api kahit ang natagaan ta magabalay na kita kay sana ka na nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa ginikanan mo sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ano makakwartang. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.